Ako si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, price freeze sa produktong LPG cylinders at kerosene idineklara sa buong munisipyo ng Nara, Palawan. 8 lugar sa bansa nakahanda na ring magdeklara ng dengue outbreak. DOJ, nilinaw na maaaring magsagawa ng investigasyon ng NBI kaugnay ng pahayag ni dating Pangulong Duterte na pagpatay sa 15 senador. SSS, posibleng magbawas ng interes sa salary at calamity loans. Olympian EJ Obiena, naitala ang season's best na 5.80 meters gold win sa Copernicus Cup. Pagdagsa ng mga tao sa tren sa India, nauwi sa stampede, mga pasahero lalahok sana sa Holy League. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Umabot na sa halos 150 sospek ang nahuli ng Quezon City Police District o QCPD mula sa anti-criminality operations nito. Makibalita tayo kay Daniza Lopez. Mula sa ikinasang operasyon ng Quezon City Police District o QCPD na anti-criminality operations ay arestado ang 148 individual. Ito ay isinagawa ng kapulisan ng QC mula noong ika-9 ng Pebrero hanggang ika-15 nitong buwan, kung saan 71 ang nahuling wanted persons habang 63 naman ang most wanted persons. Pagbabahagi ni QCPD Director Police Colonel Melesio Busilig Jr., bukod sa mga drug suspect, ay nakulimbat din ng mga pulis ang mga iligal na armas at iligal na droga, kung saan nasa kalahating milyon din ang halaga nito matapos kumpiskahin. Dagdag pa ni Busilig, ang operasyon na ito ng QCPD ay patunay lamang sa dedikasyon ng kapulisan na mapanatili ang seguridad ng bawat residente sa lungsod. Nananatili namang aktibo ang QCPD sa pagtugis ng mga iligal na aktibidad mula sa iba't ibang operasyon na mayroon ito. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kakaibang kababalaghan ang iimbestigahan ng Department of Education. Layo nitong panagutin ang mga paaralang sangkot sa umano'y mga GO students sa voucher program para sa mga senior high school students. Narito ang ulat. Iimbestigahan ng Department of Education ang insidente ng pang-aabuso sa voucher program para sa mga senior high school students. Mayroon kasi umanong mga itinuturing na GO students. Pinatutungkulan nito ang mga estudyanteng nasa ilalim ng naturang voucher program na hindi matrace ng DepEd. 12 paaralan umano ang sangkot dito na hindi pinangalanan ng ahensya. Kasama ring iimbestigahan ang mga opisyal na sangkot sa irregularidad na maaaring ding humantong sa pagtatanggal sa paaralan sa voucher program. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, hindi nito kinukonsinte ang ganitong mga gawain na nakokompromiso ang pondo para sa edukasyon. Pinag-aaralan na rin ng DepEd ang mga posibleng ipataw na kasong administratibo at kriminal laban sa mga naturang paaralan. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Muli namang nag-anunsyo ang Department of Energy o DOE ng price freeze sa munisipyo ng Nara, Palawan sa mga produktong liquefied petroleum gas o LPG cylinders na 11 kilograms pababa at ng kerosene. Ito ay bunsod ng idineklarang state of calamity sa naturang lugar dahil sa matinding pagbaha na naranasan sa lugar. Kasalukuyan itong epektibo para sa buong munisipyo at magtatagal ang bisa ng 15 araw buhat ng deklarasyon ng State of Calamity. Inanunsyo ng Department of Health na matapos ang opisyal na pagdedeklara ng Quezon City ng dengue outbreak, 8 lugar sa bansa ang nakahanda na ring magdeklara kasunod ng patuloy na paglobo ng kaso ng dengue sa mga lugar.
Bagamat hindi pa pinangalanan ng DOH ang listahan ng 8 pang LGU na magdedeklara na rin ng outbreak. Ito umano'y sakop ng Region 4A, Region 3 at Metro Manila. Itinuturong dahilan sa pagtaas ng kaso ay ang maagang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa kung saan lumilikha ito ng mainam na kondisyon sa pagdami ng lamok na lalong nagpapalala ng problema sa dengue. Ating ulat panahon, mas marami pang lugar sa bansa ang uulanin dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ngayong araw. Kabilang narito ang Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Habang shearline naman ang dahilan ng nararanasang panahon sa Isabela at Aurora. Samantala, easterlies naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa at amihan pa rin sa Batanes, Cagayan at Apayao. Susunod sa News Force. Paghihigpit sa alokasyon ng pondo, nais isulong sa Kongreso ng BG Party List. BAI kinumpirmang malaya ang Pilipinas sa foot and mouth disease. DOJ nilinaw na maaari magsagawa ng investigasyon ng NBI kaugnay ng pahayag ni former President Rodrigo Duterte na pagpatay sa 15 senador. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kadiwa ng Pangulo sa Tagum City upang tiyakin ang abot-kayang bilihin para sa bawat Pilipino. Jade Buhoy para sa balita. Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kadiwa ng Pangulo sa trabaho sa Bagong Pilipinas na ginanap sa New City Hall, Tagum City, Davao del Norte noong 15 ng Pebrero. Kasama niya rito si DA11 Regional Executive Director Macario Gonzaga na nagpaliwanag na layunin ng kadiwa ng Pangulo na direktang konekta ang mga magsasaka at mamimili upang maiwasan ang dagdag na gastusin mula sa mga tagapagpamagitan. Dahil dito, naipapamahagi ang sariwa, masusustansya at abot-kayang lokal na pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. Lumahok sa naturang aktibidad ang 34 na exhibitors mula sa iba't ibang lalawigan at ahensya ng pamahalaan kabilang ang DA, DOLE, DTI at DSWD. Dumalo rin sa naturang programa sina Regional Technical Director for Operations Mary Ann Constantino at RTD for Research and Regulation Sabdiel Zacarias upang magpakita ng suporta. Layunin naman ng kadiwa ng Pangulo na mapalakas ang sektor ng agrikultura at tiyaking hindi mahihirapan sa presyo ng bilihin ang mga mamamayan. Pahayag pa ng Department of Agriculture, ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sinampahan ng kaso ng CIDG si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y pagbabanta nito sa buhay ng mga senador. Ayon naman sa DOJ, maaaring magsagawa ng investigasyon ng NBI sa naturang issue. Narito ang report. Nilinaw ng Department of Justice na maaaring magsagawa ng motu proprio investigation ang NBI ukol sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte na pagpatay sa 15 senador. Ito ang kinumpirma ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Matatanda ang sinampahan ng CIDG ng kasong unlawful utterances at inciting to sedition si Duterte. Giit naman ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo, biro lamang umano ang mga sinambit na salita ng dating Pangulo. Sa panig naman ng NBI, hindi direktang sinasabi ni Director Jaime Santiago na itinuturing niya itong biro, pero iginiit niya na kinokonsidera itong biro ng publiko.
Nilinaw din ni Santiago ang kaibahan ng pagbabantang ginawa ng anak ni Digong na si Vice President Sara Duterte. Aniya ang naging pahayag ni Digong ay sa isang political rally, samantalang ang pagbabanta umano ni VP Sara sa Presidente, First Lady at House Speaker ay sa isang ipinatawag na press con. Kinumpirma naman ng NBI na hindi ito magsasagawa ng investigasyon hanggat walang naghahain ng reklamo, partikular na ang mga senador. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pagsulong sa mas epektibo at mahigpit na alokasyon ng pondo, yan ang nais ng Bisaya Gyud Party List para sa mas mainam na pagpapalawig ng benepisyo sa mamamayan. Narito ang ulat. Naisisulong sa Kongreso ng Bisaya Gyud o BG Party List ang mas mahigpit na alokasyon at paggamit ng pondo sa mga programa ng gobyerno tulad ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS at abot kamay ang pagtulong o AKAP. Ayon sa partido, layunin nitong maiwasan ang katiwalian at matiyak na ang pondo ng bayan ay mapupunta lamang sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Pahayag pa nila na mahalaga ang tamang pamamahagi upang mas maraming nangangailangan ang makinabang habang iniiwasan ang katiwalian sa pagtanggap ng ayuda. Babala pa nila na nananatiling banta sa epektibong paggamit ng pondo ang red tape sa ilang ahensya ng pamahalaan. Ayon naman sa ulat ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, ilan sa mga madalas na reklamo ay ang mga lokal na pamahalaan kung saan may mga ulat na may mga mamamayang napipilitang magbigay ng suhol upang mapabilis ang proseso. Kaugnay nito, nais din ang BG Party List na paigtingin ang kampanya laban sa red tape upang matiyak ang mabilis at maayos na serbisyo publiko, kasabay ng masusing pagmonitor sa paggamit ng pondo sa mga programang pantulong. Yung sitwasyon na yan na nagdudulat ng kahirapan ang pinag-ugatan po ng aming pagbabalik sa pamahalaan. Kahit sa Kongreso lang, at least doon po, pag meron tayong pwesto sa Kongreso bilang isang congressman, maririnig tayo ng gobyerno at magkakaroon tayong kapangyarihan i-exercise ang oversight functions, gumawa ng batas, gumawa ng mga recommendation sa magpapatanggal sa mga opisyal, mga pulis, mga opisyal pumapasok sa illegal activities. Sa makatuwid, nais isulong ng grupo ang mas mahigpit na alokasyon at mas pinaigting na kampanya kontra red tape, kung saan mapapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan at masisiguro na bawat sentimo ng buwis ng bayan ay magagamit ng tama at makakatulong sa tunay na nangangailangan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa naganap na pulong ng mga stakeholders ng Metro Manila Council nitong Lunes, ilang mahalagang resolusyon ang ipinasa sa ilang lungsod sa NCR. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Ilang mga mahalagang resolusyon ang inaprubahan ng Metro Manila Council o MMC matapos ang produktibong Joint Metro Manila and Regional Development Council meeting nitong Lunes. Ang konseho ay ang governing at policy-making body ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Ang pulong ay pinangunahan ni MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes at MMDA General Manager Procopio Lipana, kung saan iprinisinta ang Comprehensive Land Use Plan 2018 to 2030 at Zoning Ordinance ng Marikina City. Kasama rin sa mga inaprubahan ay ang Comprehensive Land, Water and Air Use Plan 2023 to 2034 at Zoning Ordinance ng Pasay City. Gayon din ang resolusyon para pagtuunan ng pansin ang pagbuo sa NCR Open Data Policy. Matapos ang pagka-aproba, magkakaroon ng cursory review ang Department of Human Settlements and Urban Development para sa mga resolusyon. Bukod sa mga resolusyong tinalakay ay suportado rin ng MMC ang pagbabalangkas ng Metro Manila Regional Physical Framework Plan of 2025 to 2040, kung saan ito rin ang magsisilbing komprehensibong gabay sa urban growth at spatial development ng Metro Manila. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Nananatiling malaya ang Pilipinas mula sa foot and mouth disease kaya't wala umanong dapat ikabahala ang publiko. Daniza Lopez para sa balita. Sa pahayag na inilabas ng Bureau of Animal Industry o BAI, ay kinumpirma nito na walang kaso ng foot and mouth disease sa Pilipinas. Paglilinaw ng BAI, magkaiba ang foot and mouth disease sa hand, foot and mouth disease dahil ang foot and mouth disease ay nakakaapekto sa mga hayop, samantala ang hand, foot and mouth disease naman ay nakakaapekto sa mga tao. Kaya't mas pinaigting nito ang mga hakbang para bantayan ang kalagayan ng mga hayop sa bansa. Kaakibat ng Department of Agriculture o DA ay isinasagawa nitong regular na health monitoring sa mga hayop, striktong pagpapatupad ng border controls at temporary bans. Pinalalahanan din nito ang mga livestock owner na bantayan at maging alerto sa anumang sintomas na makita sa mga hayop. Hinikayat din ito ang pagbibigay alam sa ahensya sakaling mayroong maobserbahan na hindi pangkaraniwan sa mga alaga nitong hayop. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ay tala ng DSWD Disaster Response Management ang 6,333 katao na apektado ng kamakailang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, 6 na barangay naman at mahigit 1,000 pamilya ang nasalanta mula sa rehiyon ng Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. Nasa higit 500,000 piso naman ang kabuang halaga ng DSWD Humanitarian Assistance habang higit 2 bilyong piso pa ang available relief resources. Magandang balita po, pinag-aaralan ng Social Security System o SSS na bawasan ang interest rates sa calamity at salary loans. Ayon kay PhilHealth President and CEO Robert Declaro, ito ay para mapagaan ang bayad at mapabuti pa ang serbisyo sa publiko. Dagdag pa niya, nais ring pasimplihin ng SSS ang mga requirement ang mga proseso ng Annual Confirmation of Pensioners Program nito. Zero killing rate. Ito ang naitala ng pamahalaan para sa taong 2024 para sa lahat ng mga mamamahayag sa bansa. Ito umano ang unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Para sa taong 2024 na itala ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang Zero Journalist Killings na siyang ikinalugod ng komite. Batay sa ulat ng Committee to Protect Journalists, sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, walang Pilipinong mamamahayag ang pinaslang kaugnay sa kanilang trabaho. Sa kabila nito ay patuloy naman ang PTFOMS sa pagsulong ng proteksyon, kalayaan at ligtas na lugar para sa mga mamamahayag sa hinaharap. Ayon sa Media Security Body, ang pag-unlad na ito ay isang makabuluhang hakbang tungo sa pagsulong at patuloy na pagsisikap na matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga manggagawa sa media sa Pilipinas. Naisa katuparan ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng collaborative effort ng iba't ibang stakeholder kabilang ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas, mga organisasyon ng media at civil society. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong nagdaang Disyembre, kanyang tiniyak ang patuloy na proteksyon sa mga media personnel. Rest assured that we will continue to protect your rights and your welfare. In line with this, we remain committed to making the country safe for journalists and media practitioners. Samantala, layo ng PTFOMS na mas tugunan pa ang mga kaso ng pagbabanta at karahasan laban sa mga mamamahayag, gayon din ang palakasin ng pakikipagtulungan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas at iba pang stakeholder upang matiyak ang mabilis at epektibong pagkilos at ang pagpapahusay sa kamalayan at mga programa sa edukasyon sa seguridad ng media at pagpapabuti sa mga mekanismo sa pag-uulat. Princess Castro nag-ulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Mga eksperto nagbabala sa posibleng panganib na dala ng AI.
Olympian EJ Obiena naitala ang season's best record na 5.80 meters win sa Copernicus Cup. BFP tinalaga ang aktor na si John Arcilla bilang Fire Prevention Month Ambassador. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Iginiit ng Department of Labor and Employment o DOLE na ang programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD ay tulong ng gobyerno sa mga mahihirap at hindi dapat gamitin sa pamumulitika. Binigyang diin ng DOLE ng programa ay hindi nauugnay sa sinumang kandidato, partido o party list group na kabilang sa mga tatakbo sa darating na national and local elections. Hinihimok naman ng kagawaran reklamo ang anumang maling paggamit sa programa at maaaring itong i-report sa kahit saang DOLE Regional Office, DOLE Hotline o official website ng departamento. Nagbabala ang mga eksperto sa mas dumarami pang listahan na panganib na dala ng Artificial Intelligence o AI. Sa inalabas na ulat ng AI Action Summit sa Paris nitong kalagitnaan ng Pebrero mula sa cybercrime scam at pagbubunyag na walang pahintulot na intimate image hanggang sa AI-enabled terrorism at biological threat. Ngayon, nadagdagan pa ito ng mga material para sa AI-generated child sexual abuse. Binibigyang diin ng mga eksperto ang pangangailangang pabilisin ang pagtugon sa mga nasabing issue dahil sa lubos na nakakabahalang panganib na maaaring dalhin ng paggamit ng AI. Itinalaga ng Bureau of Fire Protection si John Arcilla bilang Advocacy Ambassador para sa Fire Prevention Month 2025. Ito'y upang isulong ang kamalayan sa kaligtasan sa sunog at kahandaan sa sakuna. Bilang isang kilalang aktor at kauna-unahang Pilipinong nagkamit ng Volpi Cup sa Venice International Film Festival, gagamitin ni Arcilla ang kanyang impluwensya upang ipalaganap ang tamang kaalaman sa pag-iwas sa sunog sa buong bansa. Umaasa naman ang BFP na sa tulong ni Arcilla, mas maraming Pilipino ang mahikayat na maging handa at maagap upang maprotektahan ang kanilang buhay at ari-arian laban sa mapanirang sunog. Back-to-back gold para sa pole vault ace na si EJ Obiena matapos magwagi sa Orlen Copernicus Cup sa Torun, Poland nitong Lunes, oras sa Pilipinas. Ito ay matapos parehong malampasan ang 5.50 meters at 5.70 meters sa isang round, kung saan sunod itong na-clear ang 5.80 meters sa tatlong pagtatangka para sa kanyang gold medal win laban kina Peter Lisek ng Poland at Sondre Guttormsen ng Norway na kapwa nakapagtala ng 5.70 meters. Bukod dito ay naitala rin ng Olympian vaulter ang kanyang bagong season's best matapos angatan ang 5.70 meter gold win sa Metz Moselle at Lellor event sa France. At dahil kinapos sa qualification standard ng World Indoor Championships, Obiena, kanyang minamata ngayon na maklear ang 5.85 meters para ma-secure ang World Indoor spot sa mga paparating na kompetisyon. Sensitibong balita po, nauwi sa trahedya ang pagdagsa ng mga tao matapos magkaroon ng stampede sa isang estasyon ng tren sa New Delhi, India nitong Sabado. Hindi bababa sa 15 katao ang nasawi habang higit 25 naman ang nasaktan mula sa insidente. Papasakay umano ng tren ang mga pasahero at patungo sa
Prayagraj, Uttar Pradesh upang makiisa sa sagradong okasyon ng sama-samang pagligo sa mga ilog sa panahon ng pagdiriwang ng Kumbh Mela. Itinuturing itong isa sa mga pinakabanal na araw ng Hindu Festival at pinakamalaking pagtitipon ng mga debotong Hindu sa mundo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, price freeze sa produktong LPG cylinders at kerosene idineklara sa buong munisipyo ng Nara, Palawan. 8 lugar sa bansa nakahanda na ring magdeklara ng dengue outbreak. DOJ nilinaw na maaaring magsagawa ng investigasyon ng NBI kaugnay ng pahayag ni dating Pangulong Duterte na pagpatay sa 15 senador. SSS posibleng magbawas ng interes sa salary at calamity loans. Olympian EJ Obiena naitala ang season's best na 5.80 meters gold win sa Copernicus Cup. Pagdagsa ng mga tao sa tren sa India na uwi sa stampede, mga pasahero lalahoksa na sa Holy Deep. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.